Na talagang negativity bias. Mas gusto ni brain yung negative kaysa sa positive Kaya may mga tao na mas pinipili na, ay naku, napunta kami dyan, hindi naging maganda yung experience ko kasi ganito, ganyan. Yes. No, I just realized, no. And then may mga instances, lalo na sa family, na parang nakilala ka nila nung bata ka at nung medyo nagkakaisip ka na ganito ka. Tapos after 30 years, 40 years, hindi na sila naka-move on. Kung ano yung label nila sa'yo nung bata ka, ganun ka pa rin nila titingnan hanggang minsan ba naririnig mo yung sarili mo na nagsasabi na, kung ganito sana yung ginawa ko, siguro ganito na ako ngayon. O kaya naman, may ibang tao nang magsasabi sa atin or sa'yo na di ka sana ganyan kung ganito yung ginawa mo. Oo. Actually, minsan nakakarinig tayo ng ganyan. Sounds familiar. Oo. Ako personally, when I hear those words sa ibang tao, na parang binabalik ako doon sa nagawa ko from the past, parang I felt na wala na ba ako nagawang tama? Dahil yun yung nararamdaman ko minsan. It actually brought me back doon sa scenario na yon na kung saan parang, okay, kaya lang wala na, nakapili na ako nakagawa na ako ng decision Sa part ko, parang pag may nagsabi ng ganyan, mapupunta ako dun sa same situation, pero ang una kong mararamdaman is, bigla na lang ako magsisisi, tapos bigla akong babalik din sa nakaraan. Tapos marirecall ko siya. Tapos, yung parang nakapag-move on ka na, parang bigla ka namang magsisisi. Parang ibabalik ka no? Oo, bigla niyang ibabalik yung naramdaman mo na parang, kaya na sabi mo, nakapag-decide ka na, alam mo na natama na yung decision. Or maaring mali yung decision. Kaya lang, alam mo yun, something happened because of the decision that we've made. And normally naman, when we're making a decision, di naman tayo sigurado kung tama or mali Malalaman lang naman natin kung yung decision natin is tama kapag nakita na natin yung output diba? And sometimes, even if our decision are right or tama naman yung decision natin, kaya lang minsan nakaka-apektuhan din siya ng ibang tao. Right? Feeling ko yung mga ganyan na nagsasabi ng mga ganyang bagay is hindi sila nakakapag-benefit sa'yo sa naging decision mo. Pwede, or sila mismo yung nagsisisi or nanghihinayang kung ano ka naging. Parang ganon. And di ba minsan marinig natin yan sa mga taong mahalaga sa buhay natin na alam mo kung ito sana yung kinuha mong kurso, ito siguro ngayon. Minsan ilalagay mo na lang talaga yung sarili mo para hindi ka ma-tied up doon sa past at saka doon sa mga words nila. Iintindihin mo na lang kung saan sila nanggagaling. Yun yung actually ginagawa ko para hindi ako parang mabalik doon or para mainis doon sa tao na nagsasabi sa akin nun. Talagang iintindihin mo na lang kung saan sila nanggagaling. Baka naman kasi nanghihinayang lang sila. Kaya ang ginagawa ko pag nakakarinig ako ng ganun is ina-assure ko na lang yung tao na nagsasabi sa akin na parang okay lang po ako, masaya po ako sa decision ko, and if ever there are things na nagawa ko from the past na mali at naka-apekto sa akin ng sobra at saka naka-apekto sa mga tao or sa mga mahal ko sa buhay, hindi po ako nagsisisi. But instead, I apologize and nakakatulong yun sa akin para may matutunan. Ang hirap i-move on. Lalo na paano pag ang sinabihan nun, mabilis maapektuhan? Kung may mga tao na mabilis maapektuhan sa sinasabi ng ibang tao, di ba may mga ganun? And then, anong mangyayari sa'yo? Anong mafe-feel mo? Ako siguro kung ganun, dati kasi may mga ganung moment ako sa buhay na mas naapektuhan ako agad ng sinasabi ng ibang tao papunta sa akin kaysa sa yung mas gusto kong mangyari o pakinggan yung sarili ko. So, ang hirap pag ganun kasi malulugmok ka. Doon ako that time sa stage na parang sobrang depressed ako. Tapos may mga ganun pa akong maririnig. Ang hirap. Pero syempre, nag-uusapan na lang natin yan. Nakaraan na siya. We've been able to overcome. Yes. Yung ganun. Hindi tayo nagtagal dun sa stage na yon, sa state na yon. Kaya may mga tao na may bad habit sila which is yung alcoholic. Diba? Meron akong kilala na naging sobrang alcoholic siya. Pero naka-move on na siya. Kumbaga nagbago na siya and all. Biglang meron siya kakilala na hindi naniniwala na nag-move on na siya. Ngayon lang kasi sila ulit nagkita. And then sinabi sa kanya, walang ganyan na nagbabago. Marupok si friend. So ang nangyari, parang mas naging malakas yung words nung kaibigan niya kaysa sa sarili niya. Pero aminin naman natin, if you've been to a situation na naging alcoholic ka or merong may vices ka tapos tuluyan mo ng kinalimutan, it needs a lot of discipline. Yes. And kailangan strong talaga yung mind mo na totally ayoko na nito. Actually, sabi nga may dalawang klase ng pains Na-share sa atin to, diba? May dalawang klase ng pain. Yung isa is yung regret at yung isa yung discipline. Kasi ako, nung narinig ko yun, parang pinag-isipan ko, oo nga no, napaka-painful when we are actually regretting. Yung talagang pinagsisisihan natin yung nangyari. And it's okay, sometimes you feel that, pero hindi pwedeng paulit-ulit na, alam mo yun talagang it actually ruins your life, your relationship with others, even yung decision-making mo, naruruin ng pagiging, alam mo yun, nagsisisi ako. Kasi yung araw mo. Oo. On the other hand, isa rin sa is painful is yung discipline pala. Yes. Then, katulad ng sinabi mo, sacrifice din kasi yun. It's not easy.
yung halimbawa gusto mong gumanda yung katawan mo, maging healthy ka, it's discipline. Meron kang kailangang i-break. Painful yun. Imagine, may mga bagay na hindi ka kakainin, may mga pagkain na hindi ka kakainin. Tapos masarap humiga, pero kailangan mo mag-exercise. Oo, may mga habits ka na kailangan mong kalimutan, kailangan mong tanggalin, di ba? And it actually needs a lot of discipline. Kaya pala sinabi niya na painful pala yung discipline. So, here's the thing. Ano pipiliin mo? Yung regret? Siyempre, discipline. Or yung discipline, di ba? Oo nga, kayong mga kanosi, kung may nandun kayo sa ganung sitwasyon. Actually, pareho sila, no? Tama, no? Galing. Pag nag-regret ka, masisira yung araw mo. Babalik ka, kagaya nung binigay kong example na kaibigan ko, mababalik ka sa pagiging alcoholic to think na naging sober ka na. Tapos magsisisi ka na naman. Whereas, imbis na nagpatukso ka sa kanya, na pinanindigan mo na, ay, totally ayoko na talaga uminom. Actually, another thing about that, no? Yung napag-usapan natin. Oo, yung regret and discipline. Actually, nakatied up pa rin siya talaga sa past. Alam mo kung paano ko nasabi? Kasi, you wouldn't be able to move on at lagi kang matatali doon sa past mo if you keep on regretting. Pero hindi mo dinidisiplina yung sarili mo na mag-let go. Kasi it's hard. Some people actually... Na-stuck ka, exactly. Kaya di ba lagi natin sinasabi na okay lang nabalikan mo yung past mo, i-revisit mo, pero hindi pwedeng tumambay ka doon. Kasi past na yun eh. Sabi nga ni Pastor Ed Lapis, it's actually killing time. When we keep on going back to our past, we're killing our time. Killing our time in a sense na hindi natin na-enjoy yung present. Alam mo, another example na nakita ko na may mga tao talaga naka-tied up or nakatali sila dun sa past nila. Is, ewan ko kung nakakarinig ka na ganito. Minsan parang, nakapunta na kami dyan ni ganito. Nakapunta na kami dyan noon. Parang halimbawa, dinala mo sa isang place, example, Tagaytay. Sasabihin niya, ay, nakapunta na ako dyan. With ganito. With a friend, ganyan. Tapos, dinala mo siya doon. Tapos, sasabihin niya, ay, nakapunta na ako dyan with a friend. Pero, hindi niya naisip na, uy, maganda dito, bagong experience. Kasi ikaw yung nagdala sa akin, parang ganon. Oo. So, parang, I've read somewhere kasi that it's about parang romanticizing the past. Hindi masama. Hindi siya masama. Kaya lang, ang effect niya lang or ang impact niya lang is hindi natin na-appreciate yung present. Especially yung presence ng mga taong kasama mo on that particular moment. True, tama, oo. May mga ganun nga. Oo. Parang meron na ako na-experience na ganyan sa isang kamag-anak. Tapos parang proud na proud ka pa, di ba, na gusto mo siyang dalhin doon, gano'n. Pagdating doon, ang sasabihin, ay, nakapunta na kami dito ng gano'n. So parang ang dating kasi nung word din, ay, nakapunta na kami dito. Na parang wala nang bago. Wala nang value. Nakapunta ka nga, pero iba naman yung kasama mo. This time, ako yung kasama mo or someone more special to you. Pero ang nakita mo, yung nakapunta ka na dyan dati. Actually, okay lang naman yun, provided, para sa akin provided na ang sasabihin ng tao, actually nakapunta na kami dyan dati, pero alam mo, gusto kong makarating uli. Because I want bago. Yes, baka kasi may bago. Just like sa atin kasi, di ba, we keep on coming back to Cebu. Palagi tayong pumupunta kami palagi sa Cebu and every time pumupunta kami ron, parang palagi kami may nakikita na bago. Palagi kami may na-experience na bago. Despite of the fact na nakarating na kami ron for so many times. Yeah. Although may mga iba't iba kaming places na binivisit sa Cebu, at the end of the day, we still appreciate the place. Kasi bakit? Special kasi, or alam mo yun, yung tao kasing kasama mo, nung time na pumunta kayo ron, excited masaya, alam mo yun, you're actually excited na makakita parang ng nung bago. Last time, nagpunta tayo ng Davao. Ako nakapunta na ako ng Davao. This time, puro mga kaibigan kayo, diba? Tsaka yung mga kasama mo dati sa work. So, parang something new. And even if, like, pumunta tayo ng Tagaytay before with family, tapos this time with friends. Naku, ang dalas natin mag-Tagaytay. And even kasama mo yung family mo, yung experience kasi is still different. Yeah. May iba kayong mapag-uusapan, may iba kayong makikita, may iba kayong makakain. Yes. Would you agree? Pero may mga tao talaga na hindi na nakikita, no? That's true. Yung parang tipong, minsan may maririnig tayo na magkikwento about the past or yung dating nangyari. Pero ang tumimo sa puso is yung hindi magandang experience. Oo. And actually, acceptable yun kasi ganun talaga nag-function yung brain natin eh. Mas na-process ni brain yung negative kesa sa positive di ba? Talagang factual yan. Wala tayong mas maano dyan. Oo. Na talagang negativity bias. Mas gusto ni brain yung negative kesa sa positive Kaya may mga tao na mas pinipili na, ay naku, napunta kami dyan, hindi naging maganda yung experience ko kasi ganito, ganyan. O kaya sa pagkain, ay ayoko na itry yan. Parang ikaw nung unang-una, naalala ko nung pinatry namin ng sushi, parang hindi medyo hesitant ka. And then sabi ko, hindi, masarap yan, ganyan. Kasi hindi nga din naman ako kumakain ng dati. Pero nung eventually, masarap naman pala. Yes, actually, kung hindi ko tinry, feeling ko I'm missing a lot of things. Yung parang
Alam mo, hindi talaga ako You're missing kumakain half ng of your sushi, hindi ako kumakain ng sashimi. Kasi nalalansahan ako noon. Dati, nung bata-bata pa ako, siguro nasa Manila pa kami, bago kami lumipat dito. Yung palabok, ayoko, kasi yung itsura, parang ang messy. Pero one time, may nag-uwi ata yung mother ko ng palabok. Hindi, ang ganda talaga ng itsura. Na-attract ako sa itsura. So, ang ginawa ko, kumain ako. Ayun, sobrang favorite ko na siya. Kung hindi ko yung tinikman at try nagtikim, siguro mahihirapan ako. Siguro hindi ko ma-enjoy yung palabok na palaging meron dito sa bahay. Para din pala, for me, no, personally, para hindi rin pala tayo ma-tied up doon sa ating nakaraan. Again, uulitin natin, okay lang na balikan, okay lang na i-reminisce, pero ano ba yung impact ng pag-reminisce sa'yo? Diba kasi baka mamaya yung pag-reminisce mo, nahihinder na yung joy mo for yung now, hindi mo na nai-enjoy yung now. Yun ang ibig kong sabihin. Kasi may mga reminiscing naman na moment, kaya nga may throwback na pinapost na. More on the positive side yung hina-highlight pag throwback. Kasi nga, pag nag-reminisce ka, minsan, may mga tao na pag nag-reminisce, parang kung pag-positive yung binalikan mong experience, you feel like you've done it again. Yes. You feel like you're experiencing it again. Iisip ko lang siya. Alam mo naman, napaka-powerful ng isip natin. Sabi nga ni Rose kanina, and according to psychology, maraming factors na mas naka-inclined yung isip natin sa mga negativity kaysa sa positive. Agree ako dyan. Meron kaming minute na isang tao, and then nung na-meet namin siya, tapos na yung chika, no? Bigla siyang bumalik dun, nagkwento ng nakaraan. Sabi niya, masungit to, hindi mo nga ito mahalikan. Ikaw daw? Oo, ako daw. Hindi mo nga ito mahalikan kasi, basta suplada yun ng bata yan, hindi mahalikan kasi pinupunasan niya agad yung singi niya. Basta ayaw niya magpa-kiss. So, nagulat ako nung kwento niya yun sa akin. Tapos parang the way he was telling the story and that experience is parang galit siya. Kasi binigyan niya ng something yung ate ko, tapos ako hindi. So, nag-assume ako, diba? Pero, nagulat lang ako nung pagkakasabi niya na yun, na parang hindi na kasi ako ganun noon. Pero, syempre, pag may mag-kiss ba sa'yo, pagbasa, diba, ayaw mo naman, pupunasan mo rin. Ako, ganun, ayoko. So, nung bata ako, naalala ko, and even ngayon, pag may kinikis ako na bata, or nag-observe ako ng mga kinikis na bata, pag medyo basa yung lips mo, at dumampiyan sa kiss, talaga nila. Pupunasan nila. Yes. Kaya nung mga time na yun, parang sabi ko, napaisip tuloy ako. Ganun din ako nung bata ako. So, para magalit ka pa rin hanggang ngayon, after so many years na ngayon lang tayo ulit nagkita. Wow. Ramdam na ramdam ko siya. Actually, parang na-realize ko sa lahat ng mga sinabi mo. Dahil sa nangyari from the past, kasi di ba may mga decision tayo, may mga nasabi tayo, na kung yung tao palang nakausap mo, hindi ka niya inintindi, hindi niya naintindihan kung saan ka nang gagaling, pwede niya palang magamit yun sa present kung paano ka ititreat. Yes. No, I just realized, no? And then may mga instances, lalo na sa family, na parang nakilala ka nila nung bata ka at nung medyo nagkakaisip ka na ganito ka. Tapos after 30 years, 40 years, hindi na sila naka-move on. Kung ano yung label nila sa'yo nung bata ka, ganun ka pa rin nila titingnan hanggang may mga ganun tayong kakilala. Nahihirapan din yung taong na makamove on kahit na gusto niya. And meron pa rin yung battle na, kumbaga may mga inner battle siya na araw-araw niyang kinakaharap because of how you see that person, how you treat that person. And it actually shows na hindi lang pala dahil sa past natin tayo hindi not only moving on, hindi tayo nakakapag-perform or nakakakilos ng maayos sa buhay natin on a daily basis. It's because that's how other people sees us. Lalo na yung mga importante sa atin. Kasi pagka pala hindi ka nakuhang maintindihan ng ibang tao, alam mo, the best thing that you can do is mahirap, pero I believe it's best na parang ikaw na lang yung umintindi. Kasi kung hindi ka nila naintindihan at ganyan ka nila tinitreat because that's how they saw you in the past, siguro mas better tayo na lang yung umintindi. Tayo na lang yung mas lawakan yung understanding. Alam naman natin na hindi ganun kadali na iintindihin ko to. Hindi lahat yan eh. Ang siguro from experience, ang pinakamagandang gawin is ikaw muna sarili mo kilalanin mo. And then, pag nakilala mo yung sarili mo, mas less na yung impact ng mga sinasabi ng tao sa paligid. Lalo na kapag nakilala mo yung sarili mo in the eyes of Jesus. Exactly. Kung may mga ganyang tao na ganito ka nila tinitreat, ginajudge ka, lumaki ka na lahat-lahat, ganito pa rin yung tingin nila sa'yo. Alam mo, the best talaga, sabi nga ni Chen, is really to see yourself in the eyes of God. Ano ka ba talaga sa paningin ng Diyos? Kasi kung nakikita mo yung sarili mo na someone na, ganyan ba talaga ako? Or should I say, magkakaroon talaga ng impact sa'yo yung mga sinasabi nila. Ako, ang dami pa nating gustong i-discuss. Ang dami pa nating gustong pag-usapan. Isa sa pinakamalaking realization sa akin sa usapan na, aside sa moving on and letting go, na palagi natin naririnig para hindi tayo matied up dun sa past natin. Ako personally, I realize
we have to try new things para hindi tayo ma-tied up dun sa past natin. O kaya, try to see things differently naman. Pwede, oo. Hindi naman kung dati tinitingnan mo yung kabilang side, this time naman tignan mo yung kabilang side para maging fair din tayo sa treatment natin dun sa ibang tao. Or lalo na kung kapamilya natin sila. At saka when I say try new things, kung dati yung tao na to ay tinitreat mo ng ganito just because of your experience to this person, bakit hindi na lang natin itry intindihin? Diba? Actually, kung saan ang galing. Oo, kasi sabi mo nga kanina, it's hard na intindihin bigla-bigla. Mm-hmm. Yes, it's a process. Pero it's worth a try. Yes. It's worth a try. Kasi kung mag-stuck tayo dun sa idea na, hindi ko na ito maintindihan kasi ganito yung ugali nito, ganito yung pinakita sa akin nito, pinaramdam sa akin ito, wala na, ang chaotic na ng mundo. Totoo yan. Di ba? Baka kung kayo nakapanood nito for a reason. Yes. Baka it's time to understand kung saan nanggagaling yung tao. At ikaw naman, na naapektuhan nung sinabi niya, try mo din intindihin yung side niya kung saan siya nanggaling. Yes. Para hindi mabawasan naman natin yung chaos ng mundo. From that point na try new things, try mo tingnan kung ano pa yung ibang side ng tao. Yan. Lalo na kung mahal mo naman ito sa buhay. Like, dapat ang mangingibabaw pa rin yung love. Actually. And understanding. Yes, kasi sobrang isa yan sa pinakamalaking lesson. Isa sa mga bagay na nare-review ko everyday. May mga bagay kasi na minsan naririnig tayo, natatanggap tayo na salita. May nakukuha tayong action from other people. And may mga behavior na alam mo yun, na-display sa atin, na minsan parang iniisip natin, I don't deserve this treatment, which is true naman. Hindi natin deserve yung ganung treatment. Pero alam mo, mas pipiliin mo na intindihin na lang. Alam mo kung bakit? Ikaw din kasi yung nabibigatan eh. True. Alam mo yung emotional battle mo inside, when you don't try to understand kung ano yung ginawa ng ibang tao sa'yo, ikaw din yung talo. Totoo yan. Ikaw din yung lugi. Ikaw din yung magbibit-bit ng bagahe na yun. Yes. So, emotional baggage na yun. I believe the ultimate thing that we can do in order for us not to be tied up in the past is try new things. So, try new things which is intindihin kung saan nagaling or ibahin mo yung tingin or approach kung paano mo titingnan yung isang tao. Hindi lang about letting go and moving on. This time, try new things. At kahit naman anong sabihin namin dito, pag-train ka man namin ng bago, panoorin mo paano lang ulit-ulit ang video na to, still, it's your call. Kaya, susunod mga kanausi, have a great day and God bless!